Hello guys mga ka-good vibes, alamin sa videos na ito ang mga pamahiing Pinoy. Mahalaga po itong malaman nyo. Just watch lang po the full videos hanggang matapos. Hello guys, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video is i-share ko po sa inyo ang mga pamahiing Pinoy. Ang mga pamahiin o superstitious sa wikang Ingles ay mga paniniwala ng mga matatanda na madalas ay walang batayan at hindi may ipaliwanag kung bakit kinakailangang sundin. Malaki ang nagagawang impluwensya ng mga pamahiin sa ating kultura. Ito ay nakakaapekto sa ating kaligayahan, kalungkutan, kabiguan at tagumpay sa buhay. Ayon sa matatanda, ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ay magdudulot ng kamalasan sa buhay ng tao. Mula pa noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay sinusunod na ito, maging sa makabagong henerasyon. Lalo na yung mga nakatira sa mga malalayong lugar o probinsya ay isinasabuhay pa rin ang mga pamahiing ito. Disclaimer, ang impormasyong pong ito ay base lang po sa research ko. Mga pamahiing Pinoy. Pagtulog. Samot-sari rin ang paniniwala natin na may kaugnayan sa pagtulog. Sinasabi ng matatanda na kapag binangungot at para maiwasan na muling makabalik muli sa masamang panaginip, ay baliktarin ng unang ginagamit. Iwasan matulog kung saan ang uluhan ay malapit sa pintuan. Para maging matalino ang isang tao, kailangan may librong tinutulugan ang kanyang ulo. Maaaring ilagay ang libro sa ilalim ng unang gagamitin. Kung may pagsusulit naman ang isang estudyante kinabukasan, pag-aralan ang librong tutukoy sa nilalaman ng pagsusulit. At matapos nito ay ilagay mismo ang librong ginamit sa ilalim ng unang tutulugan. Kumain sa bahay. Dapat iwasang magwalis sa gabi dahil pinalalabas nito ang swerte. May payo rin na kung magwawalis sa loob ng bahay, siguraduhin ang paraan ng pagwawalis ng kalat ay papaloob at sa loob ng bahay, dakutin ang mga basurang maiipon. Iwasang magputol ng mga kuko sa gabi para maiwasan na magkakaroon ng sakit ang miyembro ng pamilya. Isang paraan din umano ito para magtuloy-tuloy ang paggaling ng taong may sakit. Nakasama sa bahay. Iwasang mapatakan ng luha ang isang kabaong upang ang namatay ay magaan at tuluyang matahimik ang kaluluwa. Iwasang magdala ng anumang mula sa burol na pinuntahan upang ang masamang espiritu ay hindi sumama sa iyo. Matapos na dumalaw sa burol, tiyaking magagawa ang magpagpag. Gawin ito sa pamamagitan ng pagtungo muna sa isang lugar at manatili rito ng ilang minuto. Pwede rito ang pagpunta sa isang kainan, convenience store, at iba pa. Ang gawain ganito ay upang maipagpag ang anumang hindi magandang bagay na nagmula sa burol, maging ang masamang espiritu. Sawayin ang iyong aso kung ito ay umaalulon o naguhukay upang harangin na magkaroon ng taong mamamatay na siyang malapit sa inyo. Bawal magpakuha ng larawan ang tatlo dahil sinasabing mamamatay ang nasa gitna. Pamahiin sa damit. Kung naliligaw sa isang lugar, sinasabing kailangan baliktarin ang damit na suot. Para hindi makagambala ng anumang espiritu o engkanto, magsabi ng tabi-tabi po. Kapag may nakasalubong na pusang itim sa daan, huwag nang magbalak pang tumuloy sa patutunguhan upang hindi mapahamak o mamamatay. Iwasang isuot o isukat ng isang bride ang kanyang wedding dress bago ang kanyang kasal dahil kung hindi ay hindi matutuloy ang kasal. Pamahiin sa mga numero. Friday the 13th. Napakaraming umiiwas sa numerong ito na sinasabing kaagibat ay panganib. Hindi ito maswerteng numero na hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi sa iba't ibang mga bansa. Marami sa atin ang hindi umaalis ng bahay o lumalayo ng gusto kapag hindi naman importante o kailangan. Maging sa mga sobrang taas na ng mga gusali ay iniiwasan ang nasabing numero. Sa pag-iwas, mayroon pa ring ika-13 na palapag. Pero ito ay bakante at hindi nilalagyan ng anumang mga bagay hanggat maaari. Swerte ang 8 dahil ang numerong 8 ay nagpapakita ng infinity o tuloy-tuloy ang daloy. Dapat itong gamitin bilang tuloy-tuloy na pagdaloy ng swerte. Ating laging tandaan na ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa anumang pamahiin. Lumapit tayo sa Diyos na siyang nakakaalam ng bukas at siguradong sa bawat pagsangguni sa Kanya ay may konkrito at malinaw na hinaharap. Tayong maaaring lakaran sa tulong Niya. Thanks for watching my videos mga ka-good vibes. Don't forget to subscribe, like, leave a good comment and share. Thank you guys and God bless everyone.